Si Baal ay isa sa mga pinakakilalang Diyos sa mga sinaunang kultura ng Near East, lalo na sa Canaanite at Phoenician religion. Ang pangalan niyang Baal ay galing sa salitang Semitic na nangangahulugang Panginoon, Master o May-ari. Dahil general title ito at hindi iisang personal na pangalan, maraming nilalang, Diyos man o human rulers, ang pwedeng tawaging Baal. Pero sa pinakakilalang konteksto ng kasaysayan at Biblia, si Baal ay tumutukoy sa isang pangunahing Diyos ng mga Canaanite, kilala bilang Diyos ng ulan, fertility, bagyo, at agrikultura. Sa mitolohiya ng Canaan, si Baal ay hindi simpleng Diyos lamang. Isa siyang storm god na may kontrol sa kulog, ulan, at pagsibol ng pananim. Dahil agricultural ang karamihan ng kultura noon, napakalaki ng papel niya sa buhay ng mga tao. Kapag masagana ang ulan, ibig sabihin mas maraming ani. Kaya ang pagsamba kay Baal ay hindi lamang espiritual. May direktang epekto ito sa survival ng mga komunidad. May iba't ibang anyo o epithet ng Baal sa iba't ibang lungsod tulad ng Baal Hadad, storm god. Pinaka-canonical na bersyon, Baal Peor, partikular na sinasamba sa bundok Peor. Baal Zephon, protector ng mga seafaring communities. Baal Hamon, sikat sa Carthage, minsang inuugnay sa human sacrifice. Ito ang dahilan kung bakit minsang nakakalito si Baal. Hindi siya iisang figure lamang, kundi isang title na inaangkop sa iba't ibang lokal na Diyos. Sa Ugaritic texts na napakahalagang source tungkol kay Baal, may sikat na cycle tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa Yam, Diyos ng dagat, at Mot, Diyos ng kamatayan. Si Yam ay Diyos ng dagat at kaguluhan. Ayon sa mito, nais niyang maging supreme ruler. Si Baal, bilang storm god, ay tinalo siya gamit ang sandata na ibinigay ni Cotarwakhasis, isang divine craftsman. Ang tagumpay na ito ang nag-establish kay Baal bilang mataas na Diyos ng Canaan. Sa ibang cycle, nakipaglaban si Baal kay Mot, Diyos ng tagtuyot at kamatayan. Sa kwento, parang namatay si Baal at bumagsak ang fertility ng lupa. Pero kalaunan ay nabuhay muli. Ang pattern na ito ay nagpapakita ng seasonal cycle, tagtuyot at ulan, pagkamatay at muling pagsigla ng kalikasan. Mahalagang tandaan na hindi si Baal ang creator god sa kanilang mythology. May mas mataas pang figure tulad ni El, pero si Baal ang mas active, popular at sinasamba ng masa. Ang worship kay Baal ay madalas involve ritual sacrifices, animal sacrifices primarily, festivals at seasonal rites, ritual sex o fertility rites. Sa ilang cults, mga high places, mataas na bundok o altar, may historical evidence na sa ilang lugar, tulad ng Carthage, may nangyaring human sacrifices, pero debated kung gaano ito kalaganap. Hindi ibig sabihin na lahat ng Baal cultures ay gumagawa nito. Sa Biblia, si Baal ay lumalabas hindi bilang neutral myth figure, kundi antagonistic na Diyos na itinuturing na false god o idol na kalaban ng Diyos ng Israel. Maraming binanggit kung saan nag-struggle ang Israel dahil sa pagsamba kay Baal, tulad ng Judges chapter 2, verses 11 to 13, tumalikod ang Israel at sumamba kay Baal. 1 Kings chapter 18, ang showdown ni Prophet Elijah versus 450 prophets of Baal sa Mount Carmel, mga aklat ni na Jeremiah at Hosea, paulit-ulit na tinutulig sa ang pagsamba kay Baal. Sa panahon ni Haring Ahab at Jezebel, naging parang state-sponsored ang Baal worship sa Israel, kaya malakas ang conflict sa prophets ng Yahweh. Bakit mabigat sa Biblia ang issue? Hindi lang dahil ibang religion. May tatlong major conflicts. Number 1, monotheism versus polytheism. Susundin ba ang isang Diyos o marami? Number 2, spiritual loyalty. Baal worship ay may kasamang allegiance sa foreign powers. Number 3, moral at cultural practices. Kasama minsan ng ritual prostitution at human sacrifice. Dito mas malakas ang kontra ng mga propeta. Pinapalitan ni Baal ang identity ng Israel bilang covenant people. Sa paglaganap ng Judaism, Christianity at Islam, nawala ang aktwal na pagsamba kay Baal, pero nanatili ang pangalan niya sa kultura
bilang simbolo ng idolatry, false gods, corruption ng faith, o minsan, demonic figure sa Christian interpretation. Minsan sa modern pop culture, ginagamit ang Baal bilang pangalan ng demonyo sa video games, pelikula, at occult references. Pero malayo ito sa original mythological context.